wala nang mapos. Si Pogenius, si Pogenius, walang mapos, walang mapos. Si Pogenius, si Pogenius, walang mapos, walang mapos. Si Pogenius, kewewe. Si makaogan. Ang mga basher ay walang mapos. Ay! Si makagago, nagmura kay Lord, di kumukupas. Akalain mo wala silang mapos ngayon. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang aking tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakay po natin mga ka-plastic. Ayon tungkol para kay Norman Mangusing update mga ka-plastic ang kanyang season 5 sa kanyang teleserye. Bagamat si Kulaong Ahin magpahanggang ngayon ay hindi na talaga nagla-live sa kanyang YouTube channel. At kasalukuyan po siyang mahimbing ang kanyang pagkakatulog sa casino mga ka-plastic. At maganda ang pagkakatulog niya. Hindi na po talaga siya umuwi ng bahay at doon na rin po natutulog sa casino mga ka-plastic. Base nga sa post ni Pugginos Alacarte, Kulaong, sabi nung nagtataho, ginawa mo ng apartel yung upuan sa slot machine. Sa bagay, wala ka naman talagang uuwian. So base sa post niya, sa mga comment, trilyonaryo nakikitulog. O, ubos na ang palipad, panibagong gimmick na naman si Kulaong. So kawawang kawawa. Brown out kaya nilabas sandali sa crematorium pero ibabalik din agad, half cook pa lang ang sabi ni Ryan Paul, walang ligo, walang toothbrush, walang palitan ng damit, ang baho tignan kaya malas sa sugal. Kingina mo, Kulaw. Isang buwan na, no? Kung ano yung suot niya nung huli siyang nawala, yun pa rin ang suot niya hanggang ngayon. Trilyonaryo, kawawa, mag-isa na lang hat. Kung ako sa'yo, Kulaw, magpahoyo ka na ulit. Pagod na ganyan ang buhay mo. So, yun. So, dahil nalalapit na naman ang ikatlong hoyo ni Norman Mangusing, panoorin natin ang panibagong nakakamiss na segment na way back na kung saan ay niloloko-loko siya ng mga bashers niya sa kanyang live stream. Panoorin natin to. Sarap. Boss, may warat ka na naman. Ako po, inay. Paranoia na. Makakapal na naman ng ulo niya. Tumaas yung dugo niya, oh. Kaya Anyabang mo, angas mo ah. Tayo natatakot dyan sa mga ganyan, no? Pag
Pagka may warrant tayo, di susuko, magpapiyansa, ganun lang. Oo. Kung walang pagpiyansa, di magpakulong tayo, ganun lang. Hayaan mong gawin nila yung gusto nilang gawin at tayo naman ay let the justice prevail, ganun. Hindi na tayo nagpagtatatakot sa mga ganyan. Ubos na yung takot natin. Winalangya na nga tayo, matatakot pa tayo. Ano naman tayo nun, di ba? Winalangya ka na, natakot ka pa, di ba? Weather lang yan. Ano, mayabang ba? Nayabangan ka lang. Peanut! Di ba? Peanut! Boss, may warat ka na naman. Ako po, ay... I-text nyo na lang at ako'y susuko ng diretso. Huwag na kayong magpagod. Text nyo lang ako. Susuko na ako sa pulis. Diretso na yun. Kayo ang mga tunay na demonyo! Ayun. Yung naalala natin kung paano siya magpanic attack at nagkakaroon ng paranoia sa tuwing binabash siya ng mga netizens sa kanyang live stream na may warrant na daw siya. At ngayon, nagkatotoo yun mga kaplastik sa ikatlong pagkakataon. At dahil dyan, magsasampa ng kaso muli. Etong si The Kings, mga kaplastik. Nakita natin ang kanyang latest post sa Kulaong o Plan Kulaong daw. Panoorin natin to. Bay Norman, dito ko ngayon dito sa CICC, Senator ni Aboy. Nya! O ha? June 2, 2026. Baka sabihin mo, Kulaong, edited na naman to. May mga information lang ako na hindi po pwedeng ilabas. Baka makatakbo ka na naman. Abangan mo, bata. Let's go! Yari ka dito, Kulaong talaga. Magtago ka na sa tumbong ng ano mo. Kahit kaninong tumbong. Tumbong mo. Alam mo, ha? What? Yun mo. Patay ka, Kulaong. Yari ka na naman. Gunggong. Tumatawag lang. Okay na. Collaboration mo. Oo, patayin ko na. Investigation Division. Patay ka. Ayun. Kasalukuyan pong pumunta ng personal itong si Erwin The King Siar, yung dating kasamahan ni Kulaong. At nagsampa na siya ng reklamo dyan sa CICC, mga kaplastik. So sabi niya dito sa kanyang post, meron siyang mensahe dito eh. At ito po yung kanyang isinampang kaso sa day 2. Yan, ipinoward niya. Ayan, cybercrime investigation, yan, blah blah blah. Meron siyang isinampang kaso kay Kulaong. Personal talaga siyang pumunta doon. Isa. So sa ngayon, wala pa po siyang opisyal na opinion patungkol dito. Pero sa takdang panahon, ay sasabihin na po niya kung ano ang isasampa niyang kaso kay Kulaong. Dahil ang sabi niya, June 10 po yun. Eto na lahat yung magiging kaso mo. Hindi ka libre, bata. Nya!
Pamilyar ba lugar na to? Dito ka din ang pot. Abangan mo. Abangan mo, Ongkola. Eto na lahat ng magiging kaso mo. So yun. Kasalukuyan po si Erwin The Kings ay nasa Sheraton Hotel. At nag-check-in siya doon mga kaplastik. So ito po yun. Hello, Kulaong. Wait for me. Mag-check-in lang ako. Todas ka na naman. Nya! O, ipanan mo ako dyan sa Sheraton. Ipasok mo ako dyan. Pag-check-in na dyan. Okay ka sa akin, Kulaong. Milyon-milyon ang pera ko. Uubusin ko sa'yo. Nya! Ipanan tayo dyan. At sabi nga ni Punginio Santos na ito, headline, ang busy ng ating bida, Kayod Marino at literal na lagare ang ganap ngayong nag-iisang Norman Mangusin. Kung ang ibang bida sa pelikula, pabango o kape ang ini-endorso, ang bida natin ngayon sa Paranaque, magkasunod na kaso ang inatendan. May payback to back pa. May pa-back-to-back combo meal si Mayor ngayong sa korte. Unjust vexation, counting asaran kay makagago. Pangalawa, usurpation of authority uniform dahil sa mukhang bawal pala ang costume play ng uniforme. At syempre, consistent ang bida, not guilty ang pasok. Pwede ng pang best actor. Hassle kung hassle, walang bakasyon ang lodi nyo. Keep safe everyone, bawal lang ma-vex. So yun. Sa kasalukuyan ngayon, makikita nyo si Kulaong sa kanyang larawan na nasa Paranaque o sa Quezon City. O nasa Paranaque. Para sa kanyang mga hearing na dumarating. Actually, ngayon naka-schedule yung mga kaliwat ka ng hearing niya eh. Plastic. Sabi ni Iyang, nakipagsuntukan ka na lang sana kay MG. Ano ngayon? Stress na, hindi ba? Diba? Mas matindi ang stress ni Kulaong, pero hindi na tutulad kay Sir Gavin, mga kaplastik ha. Buti, hindi siya naninigas sa sobrang stress. Samantala si Sir Gavin, nanigas na. Simple lang ang kanyang problema. Away pamilya lang, away lang. Problema sa pamilya lang yung problema ni Sir Gavin, samantala si Kulaong kaliwat ka ng kaso. Samantalang hindi ba? Hindi man lang naninigas ang kalamnan ni Kulaong. Grabe makapanglait ng iba dito, akala mo ang popogi at ang gaganda nila. Peace be with you. So may mga naawa pa rin kay Kulaong. Kayo nang ba? Naniniwala pa rin kay Kulaong. Ang dahilan kaya di pa din nagla-live si Norman, hinihintay pa niya maging kimpi ulit ang buhok na, unting days na lang. Wawa sa inyo. Dami niyong alam. Kasabay dito mga kaplastik, ito po yung sinabi ni iikot ang puwet mo sa akin ngayon, Kulaong, abangan mo sa June 10 ng full story. Malalaman natin sa June 10 kung anong update, kung anong kasong isasampa ni Boss Erwin dito sa CICC tsaka sa Manila City Hall. Nagsampa rin siya ng kaso doon. So yun. Kakibat dito mga kaplastik ang mga konbo nila ni Maria Monica D. Isa pa dito yon mga kaplastik. Isa pang tauhan dati ni Kulaong ang hindi binayaran, ginawa talagang libangan ng manloko sa ng kapwa. Hayop ka talaga, Norman. Masakit nito, minanyak pa ang iyong kaibigang daga. So ibig sabihin itong si Maria Monica D ay biktima nga talaga siya ni Alex Pabella, na balak daw manyakin ni Alex Pabella. Kaya
nagtungo din tong si Maria Monica D dito sa CICC para mag-file ng reklamo against kay Alex Pabella dahil sa pangaharas ni Alex Pabella kay Maria Monica D. Sabi nga dito sa mga konbo nila, naghiwalay na yung anak ko at naiyak ako tapos wala pa akong masakyan pa uwi. Suka pa ako ng suka sa ibinayaya ang tapang panangamoy ng sigarilyo niya, hindi kasi ako sanay sa biyahe tapos 6 months pa lang si baby. Ito yung binasa natin ng nakaraan. Yan. Yung muntik na daw silang maghiwalay ng asawa niya, bla bla bla. Nakasulat na rito. Pati yung mga some of cases na yung asawa ko medyo kumbaga gusto niya i-push further kasi yung live niya ano-ano sinasabi. Kaso pinipigilan ako at pinubura ko ang live niya. Ayaw ko kasi makadisgrasya siya ng vlogger. Lalo na kay Kuya MG at kay Pod Genius. Lagi niyang pinabanggit sa live. So yun. Dami na. Pati yung pangaras ni Alex Pabella nandito rin sa konbo na to. Ipina-open ni Maria. Sabi ko naman sa inyo mga kaplastik, walang naidudulot ng kabutihan nitong si Kulaong eh. Kampi kayo ng kampi kay Kulao. Kayo rin ang nasisira. So sa ngayon, sabi ni Puginius, hindi umattend si Norman sa isang kaso niya. Siguro akala niya online class at pwedeng mag-excuse na mahina po ang internet ko, Your Honor. So hindi lahat ng hearing ni Kulaong na-attend niya. Ang na-attend pa lang niya yun sa Paranaque, yung nakita natin sa larawan. So ito, samot-saring kaso na po ang isasampa na ngayon ni mararanasan ni Kulaong at si Erwin the Kings ay mabuti naman at magsasampa rin ng kaso itong si Boss Kings, si Boss the King mga kaplastik. Ang akala ko pa naman hindi siya magsasampa ng kaso pero buti naman at nagsampa siya ng kaso dahil kasi nga sabi ko nga sa kanila noon pa kayong mga iba pa mga co-14 vloggers at ang iba pa mga nabiktima ni Kulaong magsampa kayo ng kaso. Hindi yung lagi ninyong ginagawa ng content sa inyong YouTube channel, di ba? Parang sa gayon, kung gusto nyo talagang ma-mitigate at mawala na si Kulaong sa social media at the same time sa personal na buhay, eh mag-file kayo ng case. Hindi yung puro kayo content. Kasi walang mangyayari sa content eh. Lalo lang ninyong pinalalaki yung kanyang pangalan sa social media eh. Ito mo. Di effective, di ba? Ngayon, hindi na siya nagla-live dahil nga para maiwas, siguro para hindi na rin madagdagan yung kaso niya. Sa tuwing magla-live siya, lalong dumadami ang problema niya. Sa tuwing bawat salita, bawat opinion niya sa live niya, ay lalong lumalaki yung problema niya at tumataas ang kanyang kaso. So sa ngayon, abang-abang na lang tayo sa ipinangako ni The Kings na June 10. Ilalabas ang full story at ang kabuuan ng kaso against kay Kulaong at malalaman natin kung meron pa mga OFW na magpapail ng kaso against kay Kulaong ngayong buwan na to dahil sabi nila itong si Karen Whitmore this month of June ay magpapail ng case siya hoping na makita natin kung talagang mangyayari talagang pati mga OFW ay magpapail ng case sa kanya. So hanggang dito na lang ang aking opinion and this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay patagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? This is Combid commentary video na video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.